Ryan, ano-anong government vehicles itong nahuling dumaan dyan sa EDSA busway? Ella, may nahuling sasakyan ng senador, mambabatas, mga pulis, at meron ding red plate na nahuli na dumadaan dito sa busway kanina na hindi naman otorisado. Alas 9 kaninang umaga ay sunod-sunod ang mga nahuhuli ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mga motorista nga pilit pa rin pumapasok sa busway kahit hindi sila otorisado. Ang ilan sa mga ito ay mga sasakyan ng senador, mambabatas, pulis, at meron nga ring red plate na hindi na nakipag-usap kanina sa mga MMDA personnel. Meron ding nahuling isang basketball player at pilit na kinokontesta ang kanyang pagkakahuli. Pero dahil merong spotter ang MMDA, kaya huling-huli sa video ang kanyang paglabag. Bukod dito, may isang nahuli rin na walang lisensya na nagmamaneho, kaya impound ang kanyang motor. Dahil sa paglabag niya sa busway, doon lamang napag-alaman ng mga otoridad na wala itong lisensya at matagal na daw siyang nagmamaneho ng walang lisensya. Karamihan sa mga alibay ng mga nahuhuling motorista, kaya sila pumapasok sa busway ay hindi nila alam, nagmamadali o kaya naman ay umovertake lang. Pero ayon sa MMDA, ang kanilang pagpapatupad ng batas ay patas kahit opisyal pa ng gobyerno ay kanilang titiketan kapag nahuling lumalabag ito sa batas. Marami din daw na itatalang aksidente sa busway dahil sa pagpasok ng ilang motorista kahit hindi sila pinahihintulutang dumaan. Dagdag pa ng MMDA, marami rin talagang nakikitang lumalabag pagdating sa tunnel at flyover dahil pahirapan ang panguhuli sa lugar na ito. Kanina umabot sa 30 ang nahuli ng MMDA sa pagitan lamang yan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 11. At isa talaga sa problema, Ella, yung disiplina sa ating mga kababayang motorista. Katunayan, binabanggit ng MMDA kanina, noong January 2, kung saan ito ay holiday at napakaluwag sa EDSA, ay mayroon pa rin silang nahuli na halos 70 na dumaan sa busway. Sa muna ang latest mula dito sa Ortigas, balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale.